Alamin natin kung paano i-set up ang TikTok retargeting para maging customer ang site visitors mo. Ako si Ashley. Kung may mga bumisita sa site mo pero biglang umalis kahit may cart items na, ito ang kailangan mong matutunan. Alamin kung paano mag-track ng events, gumawa ng tamang audience, at gumawa ng ads na relevant at hindi nakakainis. Maraming stores ang nawawalan ng sales hindi dahil sa product, kundi dahil sa timing. Sa tamang setup, pwede mong maibalik at makonvert ang mga taong hindi pa handang bumili before. Simulan na natin. Sige, umpisahan natin sa mga basic. Ang retargeting ay pagpapakita ng ads sa mga nag-interact na sa brand mo. Imbes na maghanap ng bagong customers, mas okay na mag-focus sa mga taong nag-click, nag-browse o nagpakita na ng interest na products mo. Sa TikTok, pwedeng i-track ang specific actions na ginagawa nila sa website mo. Pinaka-importante rito ang view content, add to cart at initiate checkout. Ipinapakita ng events na ito kung nasaan na ang buyer sa buying process. Ang view content ay pagtingin sa product page, add to cart ay sign ng interest, at initiate checkout ay pagmalapit ng bumili. Gamit ang data na ito, pwede kang gumawa ng audiences at magpakita ng ads based sa huling action na ginawa nila. Imbes na random ads, makakakita sila ng ads na mas relevant sa ginawa nila sa site mo. Isa sa pinakamahalagang tools para dito ang TikTok Pixel. Itong magtatrack ng kilos ng user sa website mo at magpapadala ng data pabalik sa TikTok. Without it, it's guessing. Bukod pa dyan, mayroong ding Events API. Natuwang ito ng Pixel pero server-side ang data. Mahalaga ito dahil may browser na humaharang sa tracking. Kaya kung Pixel lang ang gamit mo, may data na baka hindi makuha. Kapag ginamit mo pareho, mas kompleto at accurate ang data mo. Isa pang key feature ang product catalog. Dahil dito, pwedeng otomatikong ipakita ng TikTok ang eksaktong product na tinignan ng isang tao. Kaya hindi mo na kailangang gumawa ng ads para sa bawat item dahil kusang kinukuha ng system ang tamang product. May custom audiences din that makes way para i-group ang mga tao based sa behaviors nila. Halimbawa, pwede kang gumawa ng audience para sa mga tumingin ng product, nag-add to cart o nag-start ng checkout pero hindi natuloy sa pagbili. Dahil dito, mas personalized ang dating ng retargeting at hindi parang random na ads. Mahalaga ito dahil karamihan ng tao ay hindi agad bumibili sa first visit. Madalas nagko-compare pa sila o may ibang bagay na nakaagaw ng pansin nila. Hindi dahil ayaw nilang bumili, hindi lang sila handa noon. Kapag hindi mo sila mi-retarget, pwede ka nilang makalimutan o sa ibang brand sila bumili. Retargeting keeps you in front of them during that decision window. It reminds them why they clicked in the first place and gives them a reason para bumalik. Isa rin ito sa effective ways to spend money on ads kasi you're not starting from zero. Kilala ka na nila kaya mas malaki ang chance na bumili sila. Para gumana ang retargeting, alamin muna kung nasaan na sila sa buying journey. Someone who just viewed a product is still early. Kailangan pa nila ng kaunting impormasyon, reviews o trust sa brand mo. Mas seryoso naman ang mga nag-add to cart. Nagustuhan na nila ang product pero may dahilan kung bakit hindi sila tumuloy. Maaaring presyo, shipping o baka timing lang ang dahilan. Someone who started checkout is very close. At that point, a small push can bring them back. When you separate your audience this way, your ads become more effective. You're not saying the same thing to everyone. Kapag tugma ang message sa interest nila, mas malaki ang chance na bumili sila. Yan ang kaibahan ng random ads at ads na nagko-convert. Ngayon naman, tracking setup pa. Ang unang step ay ang pag-install ng TikTok Pixel sa iyong website. Dahil dito, natatrack ng TikTok ang users. Pagka-install, siguraduhin nakasetup ang key events mo. Kabilang ang view content hanggang payment. Sinasabi nito sa TikTok ang mga aksyon sa site mo. Sa platforms tulad ng Shopify, madali lang ito dahil karamihan ng integrations ay automatic na. May Shopify link kami sa description para sa free trial at unang 2 buwan sa $1 kada buwan. Just make sure lang na maayos ang pagkakakonekta ng lahat. Pagkatapos, itest ang website mo at i-check kung natatanggap na ng TikTok ang event data mo. Mahalaga ito dahil kapag mali ang tracking mo, hindi gagana ang retargeting system mo. Pagkatapos isetup ang Pixel, isetup din ang Events API. Ito ang nagpapadala ng data diretso mula sa server papuntang TikTok para mabawasan ang nawawalang data sa browser tracking. Dahil dito, mas accurate ang tracking at mas maayos ang targeting ng ads mo. Kadalasan, kailangan ng pag-generate ng token sa TikTok Ads Manager at pag-link nito sa iyong platform o server-side tool. Kailangan mo ring tiyakin na tama ang format ng event data mo.
Kabilang dito ang event names, timestamps at user identifiers. Pagkakonekta ng lahat, mahalagang mag-test. Siguraduhing tama ang pagpapadala ng events at walang duplicate o missing data. Kapag sabay na gumagana ang Pixel at Events API, mas reliable ang iyong retargeting. Ikonekta ang iyong product catalog. Dito, ang TikTok ay nagpapakita ng dynamic ads with the exact product someone viewed. Kaysa sa individual ads, otomatikong kinukuha ng TikTok ang tamang item for each person. Siguraduhin kompleto ang catalog mo. May product IDs, images, title, price at links. Kailangan din itong tugma sa data na tinatrack ng Pixel para maayos ang pag-match. Sa Shopify, kadalasan automatic na ito sa pamamagitan ng App Sync. Kapag maayos ang setup, mas relevant ang ads dahil nakabase sila sa totoong actions ng users, hindi sa hula. Ngayon, pwede mo nang simula ng iyong retargeting campaign. Sa TikTok Ads Manager, pumili ng custom audience mula sa iyong tracked events. Gaya ng mga nag-add to cart pero di bumili. Pagkatapos, piliin ang objective, karaniway conversions or catalog sales. Mula rito, isatang budget, schedule at targeting window at piliin ang recency ng audience gaya ng huling 7 o 30 araw. Gagamit ang TikTok ng catalog para sa dynamic ads o pwede ring gumawa ng sariling creatives depende sa iyong strategy. Subukan ng iba't ibang audience at creatives dahil malaking tulong ang kahit maliit na changes. Narito rin ang ilang creative tips. Sa creative, nakadepende ang retargeting. Kung paulit-ulit na picture, dededmahin lang ito. Baguhin ang approach, ipakita ang produktong ginagamit, maglagay ng reviews, at gumamit ng clips that highlight benefits o solusyon. Dapat tugma ang mensahe sa audience. Kung nag-add to cart na sila, minsan paalala lang o maliit na incentive ang kailangan. Kung tumingin pa lang sila, baka kailangan pa ng reviews o dagdag na impormasyon. Minsan, simpleng tapusin ang order mo o balikan mo ito ay sapat na. Subukan ng iba-ibang format gaya ng short videos o carousel ads para sa mas mataas na engagement. Dapat helpful ang ad at hindi pushy. Pag-usapan natin ang mga common mistake gaya ng maling pag-setup ng events. Kapag kulang ang data, humihina ang targeting at results. Huwag ding mag-focus sa mga taong matagal nang hindi nabisita sa store. At iwasan ang paulit-ulit na ads dahil madaling maumay ang audience. This is gonna lead to ad fatigue and just lower performance. And finally, not updating your creative ideas. Kahit maganda ang ad, it won't work pag paulit-ulit nakikita. Keeping your setup clean and your creatives fresh make a massive difference. Pag-usapan naman natin ang pros at cons ng TikTok retargeting. Maganda ito dahil tina-target mo na ang mga taong may interest sa product mo. Kaya mas mataas ang chance na makabenta at masulit ang budget. Nakakatulong din itong maibalik ang mga sales na hindi natuloy. Pero maliit lang ang retargeting audience kaya hindi pwedeng dito lang mag-depend. Kailangan mo pa rin ng bagong traffic para tuloy-tuloy ang growth. It also depends heavily on proper setup. Kung mali ang tracking o catalog mo, hindi gagana ng maayos ang ads mo. Ngayon, may limited time offer ang TikTok ads, kaya kung gusto mong itry, may link kami sa ibaba. Sa offer na ito, makakakuha ka ng hanggang $6,000 ad credits para sa iyong unang TikTok ads at mapalago ang benta mo. I-click lang ang link sa ibaba at i-click ang unlock offer. Pwede mong ilagay ang iyong email at password o mag-sign up gamit ang TikTok account mo. Again, nasa baba ang link para sa access. The best ang TikTok retargeting kung may traffic ka na sa website at gusto mong mag-convert pa ng marami. Kung may visitors ka pero walang sales, tingnan ang retargeting mo. Kung bago pa lang ang store mo, unahin muna ang traffic. Mas epektibo ang retargeting kapag may data ka na. Para sa growing stores, magandang paraan ito para makakuha ng dagdag na sales sa mas mababang gastos. Frustrating kapag interesado sila sa produkto pero hindi bumibili. Ang lapit na, pero may kulang pa rin. Di pa papasok ang retargeting para i-fill ang gap na iyon. Kung gusto mo magsimula sa TikTok ads at makakuha ng hanggang 6,000 piso na ad credits, huwag kalimutang gamitin ang link namin sa description sa ibaba. Affiliate links ang mga ito, kaya pwede kaming kumita ng maliit na commission nang walang dagdag na gasto sa'yo. Salamat sa paggamit ng aming links at pagsuporta sa channel. Malaking tulong ito para makagawa pa kami ng libreng content at makatulong sa pagpapalago ng e-commerce store mo gamit ang simple at epektibong strategies. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at mag-comment o magtanong sa ibaba. Anong thoughts mo? Maraming salamat sa panonood at magkita tayo sa next video.